ulit, no? Magpa-file ulit. Ito na lang, tanungin natin si attorney. Attorney, may bago na po tayong PNP chief. What's your thought about it? What's your thought about it? Anong opinion na dito? Honestly, my good friends, no. I was also interviewed in another news outfit while I was in Davao del Sur this afternoon, no. From the bottom of my heart, no, I have nothing personal against the new PNP chief, General Nicolas Torre. I am a positivist man, no, and I do hope and pray that he will marshal all his courage and sincerity in serving the people of the Republic of the Philippines, that he will truly become protector of the people, no? Yes. Because that is the role of, in effect, of the PNP and even the armed forces of the Republic of the Philippines. And being the protector of the people, ang view ko po dyan, he should concentrate on his job, and hopefully this time around he will be there to fight for what is the best interest of the Republic of the Philippines and not follow illegal orders. Yun po ang sa aking view dyan. Parang may patama ka dun, attorney, Parang may pitik yung sinabi mo, eh. Ay, depende na po yun sa kay General Torre. Kasi ngayon, na-fulfill na niya yung dreams niya. In one conversation, alam mo naman yun si General Torre, marami kaming instances doon na nagharapan kami sa KOJC. No? Nakita namin yan, attorney. Yes, in one of the, these conversations that we had, I think I am at liberty to say this, no? Kasi may mga negotiations yun, marami kami instances, hindi naman niya tinago sa akin. Damn if you do, damn if you don't daw, either he will become the PNP chief or he will be removed as a PNP officer. Yun yung mga words niya. Ngayon, nangyari na yun, na-fulfill niya yun. He has made history. And what is that history? He is now the first PNPA officer to become a PNP chief. Kasi lahat yan, PMA-er yan. Siya po ang pinakaunang PNPA graduate na naging PNP chief. Okay. Ang wish ko lang dyan is that he will now be true to his oath, no? And he will really ensure that he will maintain peace and order and follow only legal orders that are to be issued to him. Why? Because he has nothing to lose anymore. He has reached his dreams and he can now assert to a certain degree because he is now the PNP chief. Hindi siya basta-basta matangkal, no? Unless for cause. And meron na siyang authority over his underlings, and he should make this really part of the history of our Republic of the Philippines, where he can be made an instrument to regain the trust of the people to the PNP officers and men. Kasi just because ang may perception kasi, especially sa mga Duterte supporters, si Torre na naman, naku, walang mangyayari dito. Magkagulo tayo. Hoy, give him the benefit of the doubt. Baka magbait siya bigla. And reach na niya yung dream niya. Ngayon, magpakabait na ako talaga. I will try to win the hearts and minds of the people. And he has the opportunity to do that. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he is really, I believe that there is no good in a man, that there is no bad in him. There is no bad in a man, that there is no good in him. And I do believe that General Torre has certain goodness in him, and he will use that goodness to advance the interest of the Filipino people while he is sitting as PNP chief. Yun po ang aking saloobin po dyan. Napaka-positive ni attorney, no? Pero ang maraming sa ating kababayan ang nagsasabi dahil PNP chief na nga itong si General Torre, ready na po ba tayo sa warrantless arrest? Ano pong masasabi nyo dito, attorney? Kaya nga, ang sinasabi ko, being a positivist, that he will use this opportunity to regain the trust of the Filipino people. And
sana he will really uphold the rule of law, because this is what is needed in our nation. There is an utter opportunity. Kung iba ang mangyayari, yung kinatatakutan natin ng mangyayari na mayroong mga warrantless arrest, no? Sana naman hindi. Kaya kung mangyayari yan, naku, mas marami tayong trabaho nito at marami ng trabaho masyado si Attorney Torrio nito. Kasi we will be forced also to defend the rights of our people. Attorney, yung sinasabi niyo po kanina, no, baka meron akong hindi alam, no? Kasi wala akong nakikitang nagawa ito si Torre para deserve niya yung kanyang posisyon kung hindi bayad utang lang doon sa di umanong sinasabi ng abogado ni Tatay Digong na kinidnap si PRRD at itong panggugulo niya at pambabastos ng reliyon dyan sa KOJC. Kung aalisin natin yung dalawang yon, meron pa ba siyang nagawang maganda para sa Pilipinas? Maliban doon. Nakita ko sa YouTube noon sa Manila pa siya, parang chief siya na merong isang tao gusto nilang hulihin. Tapos walang maghuli, tapos inakyat niya yung parang bakod. At umambak, ano ba yan sa Tagalog yung umambak? Tumalon? Umambak siya. Tumalon siya sa bakod at hinuli niya yung tao. So nakita ko yun sa YouTube. Uyaw pala ito si General Torre, kasi siya mismo ang at saka nakita mo rin yung sa sa KOJC, di ba, Coach? Di ba naging jogging sila doon every morning. Tingnan mo yun sa TV. Siya mismo nag-jogging din doon. Ilang araw yun, di ba? Na wala tayong tulog halos, no? Pero hindi pala sila tutuloy. Pero nung August 24, lahat tayo doon, alas 3 pa lang ng umaga. Gising na tayo. Siya yung no? One virtue, kita mo yun. Nakita mo yan. Siya mismo ang nag-lead yan. Yes. Pero ito, Attorney. Pero ang naalala ko lang yan, kay medyo hindi siguro nila binigyan ng what you call this, ang antipara ba? Yung glasses si Presidente Marcos. Kasi sabi niya, wala daw mga armas. Yung sila, baka hindi nabigyan ng glasses. Hindi nakita. At hindi nakita yung mga armalites. Tingnan mo yan, lahat may mga armas yan. Pero ako, Attorney, I'm sorry, no? May tanong ako sa iyo. Ito bang pambabastos sa KOJC, pambabalahura kay Pastor Apollo Kibuloy, pagpapakulong kay Pastor Kibuloy, pambabastos sa mga Duterte, pagkidnap kay Pangulong Duterte, ito ba ay maituturing natin accomplishment? Na wala namang... The only problem we have there, Master, is that appointment is at the discretion of the appointing authority. So the appointing authority here is the commander-in-chief, and the head of the PNP is the President of the Republic of the Philippines. And it is a political question, no? So we could not question his choice. Siguro ang kanyang choice is loyalty. Pwede. We may characterize it as blind loyalty, but the option really, the sole option, the discretion to appoint is lodged with the appointing authority. Si Presidente Ferdinand Marcos ang appointing authority. So maski questionin pa natin yan, wala tayong magagawa because it is his absolute discretion. Ayun. Yun po ang yun siguro ang reward sa kanya dahil sa punta niya sa KOJC at admittedly, ginawa niyang medyo hindi maganda yung buhay natin ng ilang araw. Wala tayong matulog. At kung hindi siguro tayo hindi siguro tayo prayerful kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, siguro baka sira na mga utak natin ngayon dahil sa di ba? May mga drones pagkagabi, naalala mo yung mga drones? Tapos ang daming mga armas. Doon pa sila natutulog sa grounds ng KOJC. Ang iba
doon na sa mga rooms ng ibang mga members, Correct. ginawa na nilang bahay. Pati yung katedral ng KOJC, ginawa na nilang opisina. Yes. So, siguro, dahil dito, sa pagsunod ng lahat ng mga utos ng ating presidente, ay sumalot sa kanya yung kanyang appointing authority. Ayun. Wala tayong ginagawa doon. Kasi the discretion really lies with the appointing authority. Tama. Pero ang kinakatakot ko lang, attorney, baka isipin ng ibang mga kapulisan natin, achievement pala yung ganitong mga gawain. Ano? Na kahit hindi naaayon sa batas, yung pag-aresto na mali, yung warrant of arrest, yung pagdadala kay PRRD na mayroon naman tayong justice system dito sa Pilipinas. Kasi nakakatakot lang, di ba? Para sa ating mga ordinaryong Pilipino, baka may gumaya na katulad niya. Oo. That is a legitimate concern. That is a legitimate concern because, officers, especially generals, are supposedly the models of good behavior and gentlemanly conduct, no? But, there is still a ray of hope for us, no, as Filipinos. What is the ray of hope? Tingnan mo yung boto ng mga absentee voting, di ba? Yes. Yung mga government officials. Duterte yung lahat. Lahat, from number 1 to number 10, lahat Duterte, ha? That goes to show na ito palang ating mga kapulisan, yung ating mga kasundaluhan ay through their choice, lahat ng Duterte yung kanila, parang protest vote yun, Yes. no? Oo. Dahil doon, nabuhayan ako ng loob, no? Tama. At least, hindi na magic yung resulta doon Yes. so far as that is concerned. Oo. Kasi mayroong mga, di ba, may mga Tama. suspicion kasi tayo. Kaya nga, meron nga ako ipa-file next week na supplemental petition doon sa, sa manual counting Ayun, na dapat under section importante yan. 31 of 1916. Oo. Yung votation behavior ng mga government officials, no, provides a ray of hope for our Yes. country. There is still hope for our country. Kaya hindi tayo mawalan ng pag-asa. Tama, Tony, good point, ano? Pero ito so tapos na tayo doon sa parang we will say goodbye to the impeachment of BP Sara for this year. For now, pwede na natin pag-usapan ng ibang bagay. Bago kita pakawalan, attorney, bago ka namin pakawalan, kasi alam ko, busy ka. May isang katanungan na lang. Kasi ang sabi, nandoon si Amy Marcos sa The Hague, tsaka kasama ni BP Sara Duterte, ang pinaka-last statement niya is, we will bring PRRD home. Is there a chance na maiuwi nila sa PRRD? Sa point of view ng isang magaling na lawyer na katulad po ninyo. There is. Yun. There is. Oo. How? He should convince his brother or her brother to file an appropriate manifestation in the ICC, no? That the delivery of former President Rodrigo Duterte, no, was illegal and that it was, ill-advised. Parang gano'n na lang, hindi na lang natin itawag na illegal. Pwede nga siguro kung kami ang sulat ng manifestation, papirmahan lang natin sa presidente kung okay sa kanila. Yun, kumbinsihin niya yung yung kanyang brother to do that, to file appropriate manifestations in court, no? Parang manifestation lang na ipahiwatig nila, no? Or even alam ng mga abogado nila, dapat ipaalam doon sa ICC, meron sila official stand on the matter. And dyan, mahahappy talaga tayo. Ay, okay pala talaga si Senator Kyle. Yun. Pinsin ni kanyang kapatid at nag-file talaga yung Philippine government ng appropriate manifestation in the ICC, no? So sana mangyayari yan, kay that can be considered likewise by the International Criminal Court by whatever means, no? Kasi sasabihin, that's not in accordance with the rules. Merong paraan yan. Kasi ang ibang tao kasi naghahanap ng problema kung paano mo kung ikaw ay maghahanap ng solusyon, marami solusyon. Okay. Pwedeng gawa yan. Tama, Torny, no? Pero, Torny, no, sana, we are hoping one of these days or ASAP, makita natin yung dalawang magkaibigan na nagkakape ulit sa harap ng 7-Eleven. Si Pastor tsaka si PRRD. Naku! Oo. Oo, sana. Mangyayari yan kasi kaya nga
nagmamadali ako kay may tinatapos ako. Ayun. At tatapusin ko itong comment dito kay baka makonsidera po ng huwes na bigyan na ng bail si Pastor Apollo Sikibuloy. Ayun. O, tingnan mo. Ayun. Baka mag-milagro si Allah subhanahu wa ta'ala at makalabas si Pastor. Tapos si Senator Amy din, makumbinsin niya si Presidente Marcos Yun. na mag-file ng appropriate manifestation doon sa ICC at bigla na lang ma-touch ng Lord Almighty yung mga hearts and minds ng mga yung mga justices sa ICC. Bigla na lang mag-order na wala pala silang jurisdiction sa korte kasi illegal yung pag-deliver sa kanila. Anything can happen in this world. So long as you believe in miracles and you do something to make that miracle happen, anything is possible in this world. Ayun, kaya tayo bumibili kay attorney, mga partners may sasabihin kayo kay attorney ata. Wala, kasi na? ako Okay. mas gusto ko nakikinig kay Atty. Tor, yun dami kong natututunan. Yun, no. So anyway, attorney, no, hindi po namin patatagalin na dito kasi alam namin na busy ka at marami talaga inaasikaso. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sana sa mga susunod na araw ay usap pa rin namin kayo kasi napakarami namin natututunan kapag ikaw ang nakakausap namin dito. Last message po sa ating mga kababayan, attorney. Attorney, kita-kita tayo sa Davao. Soon. Yun. No. Oo. Dapat magkapit tayo dito, Coach Oli. Alam mo naman na Yung favorite idol natin kita dyan. boss. Idol. Idol. Boss Oli, idol. Iba talaga. Attorney, last message po sa ating mga By way kababayan. of my last message is let us continue to be hopeful. Let us continue to be positive-minded insofar as our country is concerned. Alam ko po, marami sa atin medyo nawawala ng pag-asa sa nangyayari sa ating bansa. But remember always, this is the only country given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. So, it is within our power to do anything and everything to create positive change in our community. So let us try to do that and let us continue to be prayerful that something positive will happen in our country. Kasi nga, ito lang po ang ating bansa at kailangan tatag tayo at kailangan ipaglaban natin kung ano ang tama. Huwag tayo mawala ng pag-asa, ipaglaban kung ano ang tama. Okay. Maraming salamat once again, attorney. At yan po, si Attorney Israelito Torion, petitioner ng tertiary at